Sa mga oras na lumalawak ang usapan tungkol sa mga alegasyon na may kinalaman sa budget, unti-unting lumitaw ang kwento ni Zaldico. Sa kaniyang serye ng video statements, sinabi niya na may malalaking halaga umano ng proyekto ang naidagdag sa budget sa panahon ng bicameral committee discussions para sa national budget. Sinabi niya na ang halaga ay umabot ng mahigit 100 bilyong piso at karamihan ay nauwi sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Sa unang video, sinabi ni Ko na may tawag siyang natanggap mula sa budget secretary habang nagpapatuloy ang usapan sa budget. Ayon sa kaniya, sinabi raw ng opisyal na may direktiba mula sa Pangulo na idagdag ang mga proyektong iyon. Pagkatapos ng tawag, ikinuwento ni Ko na nagkaroon siya ng pag-uusap kasama ang ilang miyembro ng bicameral panel at si Martin Romualdez kung saan isang listahan ng mga proyekto ang ipinakita sa kaniya. Ayon pa sa kaniya, ang listahang iyon ay nakita niya mula sa isang brown leather bag na iniuugnay niya sa isang biyahe sa Singapore. Kasama ang dalawang mataas na opisyal, iginiit ni Ko na wala siyang natanggap na pera o benepisyo mula sa usaping ito. Ipinakita pa niya ang ilang litrato ng malalaking bag na umano'y dinala sa mga tirahan ng ilang matataas na opisyal. Sinabi niyang ang papel niya ay tumulong lamang sa proseso at ngayon ay ginagamit umano siya bilang panangga upang protektahan ang mas makapangyarihang tao. Dahil dito, sinabi niyang tila siya ang ginagawa ngayong simbolo ng isang mas malalim na problema. Sa mga oras na tumitindi ang ingay ng issue, sinabi rin ni Ko na hindi raw siya panatag. Ayon sa kaniya, may mga bantang natanggap siya na maaaring makaapekto sa kaniyang kaligtasan. Dahil dito, sinabi ng kaniyang abogado na hindi muna siya babalik hanggat hindi niya nararamdaman na mas ligtas na ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang ilan. Si Navotas Representative Toby Tiangco ay nagsabing ang mga video na inilabas ni Ko ay maaaring paraan upang mailihis ang atensyon sa mga isyu na nakaumang laban sa kaniya. Sinabi ni Tiangco na ang pagbibitiw ni Ko sa kaniyang posisyon ay hindi katumbas ng paglilinis ng pangalan. Nagpahayag din siya ng pagdududa kung bakit nakatuon ang sisi ni Ko sa pinakamataas na antas ng pamahalaan imbes na sagutin ang mga alegasyong tila nagpapakita na siya mismo ay nakinabang. Sinabi pa ni Tiangco na maaaring ginamit ni Ko ang kaniyang posisyon upang makapagpasok ng mga proyekto ng walang sapat na pagsusuri. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung ang mga idinagdag na proyekto ba ay tunay na kailangan o kung may ibang layunin ang pagkakalista nito. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang mga sinabi ni Ko at tinawag itong mga walang basihan na pahayag. Sa isa pang ulat, sinabi ng palasyo na may problema rin sa timeline na ipinakita ni Ko. Dahil ang ilang litrato raw ay kinunan, bago pa magsimula ang budget talks, mismong Budget Secretary Amenah Pangandaman ang nagsabing ang mga proyektong tinutukoy ni Ko ay bahagi na ng National Expenditure Program at hindi mga iligal na dagdag. Bukod dito, hinikayat ng Office of the Ombudsman, si Ko, na makipagtulungan sa proseso imbes na maglabas ng sunod-sunod na videos online. Ayon naman sa abogado ni Ko, mas lumalala ang pagtingin ng publiko dahil sa maling pagkaunawa sa salitang insertion. Sinabi niyang matagal nang nangyayari ang ganitong sistema at hindi ibig sabihin ito ay mali na agad. Sa ngayon, nananatiling nasa ibang bansa si Ko habang hinihintay ng publiko ang malinaw na tugon at masusing investigasyon upang malaman kung ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mga akusasyon. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan
Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ang nag-deliver punta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President, basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla
kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan.